Hello po. Welcome back sa aking munting channel. Magandang araw po. Ako po ay mag-i-install ngayon ng panel board. Kung paano mag-install ng panel board, switches, at saka mga utility box. At kung ano ang mga minimum at maximum na taas nito. Sana po tapusin nyo ang tutorial na ito para makuhanan nyo ng kaunting kaalaman, lalong-lalo na doon sa mga beginners, para po mapulutan nyo ng aral o di kaya kaalaman kung paano mag-install ng panel board, mga utility box at saka switches. Ngayon po mag-umpisa na po tayo. Una po, susukatin natin ito po yung ating ginawa kong sketch. Ito po yung ating panel board. Ang taas po niya, ang minimum po niya 140 to 180 cm ang ating panel board. Mula dito sa ating finish floor. Ito po ay finish floor na po ito. Iba naman po doon sa hindi pa finish floor. Allowance lang kayo ng mga 5 inches o di kaya 6 inches mula doon sa hindi pa finish floor ang ating bahay. Kaya ito, finish floor na po ito mula dito sa ating tiles, kung may tiles man siya. Ang taas po niya ng ating panel board ay 140 to 180 cm. Tulad po naman dito sa ating switch sa mga switches natin, ang minimum po na taas dito ay 120 to 140 cm. Ito po, finish floor na po ito. Kaya ito po yung minimum niya, 120 to 140 cm ang taas po ng ating mga switch. Finish floor na po yan. At dito naman po sa ating mga utility box, ang taas po niya mula dito sa ating finish flooring, 30 cm to 40 cm. Ito po yung ating taas na para sa ating utility box, sa ating mga convenience outlet. Pero depende rin po yan sa inyo kung ang lugar nyo ay bahain, pwede rin nyo taasan ito. Nasa sa inyo na po yan kung tataasan nyo yung taas ng utility box galing dito sa ating finish floor, kung babahain yung inyong mga lugar. Ito po yung aking ginawa para sa ating kung ilan ba ang taas ng convenience outlet, yung utility box natin, 30 cm to 40 cm. Tulad ng sinabi ko, depende yan kung binabaha ang mga lugar ninyo galing sa finish floor. At dito naman sa switch natin, 120 to 140 cm galing sa finish floor, punta po dito sa ating switches. At dito naman po sa ating panel board, ganun din, galing sa finish floor, 140 to 180 cm ang taas po. Ito po yung layout natin para sa ating panel board, switches, at saka utility box or convenience outlet galing sa finish floor. Unang-una, sukatin natin yung mula finish floor. Yan. Mula sa finish floor. Ako po for demo purposes lang po, lalagay ko po dito 140 cm. Ito po yung 140 cm.
para doon sa mga beginners, dito po sa gitna ng panel box. Nasa gitna po ng panel box yung 140 cm. Ito po yung ating 140 cm for demo purposes lang po. Depende yan sa inyo kung tataasan pa ninyo. Ako po, for demo purposes lang po, 140 cm lang po yung aking susukatin dito para sa ating panel board. At pagdating naman po dito sa ating mga switches, yun po, sukatin din po ninyo. Tapos yung 120 cm, ito po, ako po, for demo purposes lang po, ito lang po yung aking for demo purposes lang po. Yung 120 cm. Yan, tatandaan po ninyo. At sa mga outlet naman po, basta 30 cm to 40 cm mula finish close. Ngayon po, pakita ko po sa inyo paano magbutas ng panel box para sa ating mga beginners. Ito po, may mga butas na po ito. Pinutasan ko na po. At pakita ko po yung pagbutas. Kaya lang hindi nyo makita kung sa ilalim ko gagawin. Dito ko na lang po gagawin kasi cellphone lang po ang ating ginagamit. Papakita ko lang po sa inyo kung paano pagbutas. Dapat mayroon po kayo nito at 1/2 po ang laki ng butas po. Kung 3/4 naman na conduit ang ilalagay nyo, yung PVC, dapat 3/4 din ang ipapambutas nyo. Tulad nito. Ay, ipakita ko lang po sa inyo, lalo na doon sa mga beginners, kung paano pagbutas. Dahan-dahan lang yan. Dahan-dahan lang pagbutas para yan, nabutasan na natin. Pinakita ko lang sa inyo kung paano bang butas ng panel box. Ngayon, ito na po. At ilalagay na po natin dito. Doon po sa pader o kaya sa hollow blocks, magtitira po kayo dito ng allowance na mga 1 inch para pag nag-finishing po, pantay lang po siya dito sa harapan. At maganda po tingnan. Dito lang po, for demo purposes lang po, ako po ilalagay ko lang po dito. Pwede naman po kung ayaw nyo ilubog, pag ganitong MCB panel box, pwede lang po ganitong kung gusto nyo hindi na ilulubog. Ngayon, depende na lang po yan sa inyo kung ilulubog pa ninyo o hindi na. Ako po for demo purposes lang po, ganito lang po ang ating gagawin. Pakita ko lang po doon sa ating mga beginners kung paano mag-install ng panel board. Yan. Nilagyan ko na po yan ng mga butas. Pinutasan ko na po para mapadali lang tayo. May mga tanda na po yan at saka butas para mapadali lang tayo. For demo purposes lang po naman ito. Kaya pakita ko lang dito kung paano mag-install ng panel box.
Pag hindi na nyo nilulubog, ganito lang. Kung sa pader nyo ilalagay, ganun lang. Para ma-install ninyo yung panel board. Ako for demo purposes lang po, ganito lang po yung ating ginagawa. Po, pag nakalagay ng ganyan, dahil ito po ay DINREL type at saka MCB ang ating ilalagay ng mga breaker, naka DINREL lang po siya. Ito po yung DINREL, ilalagay po lang ninyo dito sa gitna. Para sa ating MCB breaker. Naka DINREL lang po siya. Ito po yung demonstration na ito ay para lamang doon sa mga beginners na wala pang alam kung paano mag-install ng panel board o diga panel box. Yan. Kalagay na po yung ating DINREL. Ngayon, ilalagay naman po natin yung ating mga switches. Ito po yung ating mga switches. Pag demo purposes lang po, mga binutasan ko na po ito para hindi na tayo matagal. Ang mga switches, inuulit ko, andito naman 120 to 140 cm. Dito, for demo purposes lang po. Ito lang po yung taas na nilalagay ko. For demo purposes lang po. Pero, yung 120 at saka 240 cm, para hindi maabot ng mga bata yon. Ito na po yung una nating switch. Ating pangalawang yan. Yan yung ating pangalawang switch. At ito naman yung ating pangatlong switch. Tatlo lang po yung ating ilalagay na switch. Yan. At isusunod naman natin yung ating mga convenience outlet o di kaya utility box. Yung ating utility box, ito po yung mga binutasan ko na po ito para mapadali lang tayo. Tulad din ng mga switches, nilulubog din po ito sa hollow blocks. Pag hindi pa po naka-finishing, kailangan nyo magtira ng mga 1 inch para pag nag-finishing, eksakto lang po dito sa ating mga switch at saka sa ating mga utility box. Ganun po ang paglagay doon sa may hollow blocks. Nilulubog po ito. At nilagay ko na po yung mga switches at saka utility box. Po yung ating para sa SPO. Tapos na tayong maglagay ng mga utility box at saka switches. At
lalagay na natin yung ating mga, ngayon po, lalagyan natin ng male adapter para sa ating conduit. Yan. At ito po ay flexible conduit. Pag ganito po, yung conduit nyo, yung PVC pipe, lagyan nyo ng pandikit para po matibay po siya, hindi po siya matatanggal. Hindi po siya matatanggal. Dito, for demo purposes lang po, ganyan lang po muna yung ating nilalagay. Lagyan din nyo ng male adapter. Yan. Tapos, yung para sa flexible hose, flexible conduit, ay gagamit kayo ng flexible connector. Yung flexible connector may lock po siya. Parang ganito. Ito po yung flexible connector. May lock po siya. Kaya ito yung ginagamit sa ating yan. At ito na po yung ating flexible connector. Yan. Hindi ko na po tinanggal para pakita ko lang sa inyo kung paano po okay. Dahil dito, flexible connector din po yung ilalagay nyo. Ayan. Ito naman po na isa, mayroon din po flexible connector. Ito po. Nilagay ko na po para mapadali lang tayo. Yan. Lalagay po nyo dito sa yan. Ganyan lang po para doon sa ating mga beginners kung paano maglagay ng ating flexible conduit, flexible hose. Yan. Ngayon, yung para naman sa ating service entrance, ito po, lalagay po din natin ng male adapter. Ito po yung male adapter. May lock nut po siya. Kailangan maglagay ng adapter dito para hindi po masugat yung mga wire natin. Lalong-lalo na kung metal po yung ating panel board. Yan. Tapos ito po ay para sa ating service entrance. Ito po. Para po ito sa ating service entrance. Ito for demo purposes lang po. Hindi ko na po nilagyan ng pandikit. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan kung anong pandikit ang ilalagay nyo. Basta yung para sa electrical yung pandikit na ilalagay nyo dito para hindi po matanggal. Ito po ay para sa ating service entrance. Sa actual po, mahaba po ito. Dito for demo purposes lang po, ma-excel lang po yung ating haliwa. Ngayon, ito na po yung ating para sa ating line side. At dito natin mag-i-slice para papunta dun sa switch. Ating mga switch at saka ilaw. Ngayon po,
para maging matibay, lalagyan po ninyo ng clip. Ito po. Yan. Yan. Ganyan lang po paglagay ng ating mga flexible hose. At kung gagamitin nyo yung PVC conduit, ay maglalagay kayo ng pandikit. Yan. At lalagyan natin yung para sa ating ground. Para sa ating ground, ito po, lalagay po natin yung para sa ating ground. Yan. Ito po yung ating para sa ating ground. Ito na po para sa ating convenience outlet at yung para sa ating SPO. At ito naman po yung ating para sa ating line side para sa ating ilaw. Ganito lang po yung paglagay ng MCB breaker, miniature circuit breaker dito sa ating DIN rail. Unahin sa baba at ipus. Yan. Ganyan lang po ang paglagay ng breaker dito sa DIN rail. Yan. Ganito lang po ang paglagay. Unahin mo sa baba, tapos ipus sa taas. Yan. Yan na po yung ating breaker. Ngayon, ating takip. Yan. Ito po yung ating takip. Basta kung sa pader nyo inilalagay, binubutasan po yung pader. Kung gusto nyo ilubog itong panel board. Magtitira lang kayo mga 1 inch para sa finishing kung hindi pa siya finish. Para sa finishing. Yan. Yan po ang ating installation ng panel board, kaya panel box at saka mga breaker at yung ating mga outlet at switches. Pinaliwanag ko naman po sa inyo kanina yung kung anong taas, kung paano mag-install ng mga switches, outlet at saka panel board para po doon sa ating mga beginners. Sana po tinapos nyo ang demonstration na ito para na pulutan nyo ng kaunting kalaman kung paano mag-install ng panel board, switches at saka outlets. Ano po ang taas nito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Marami na po akong in-upload. Sana po panoorin nyo na lang po. At nandun po sa playlist. At mag-subscribe. Pindutin yung notification bell. At mag-comment, mag-like. Para updated po kayo sa aking mga susunod na i-upload. Maraming salamat po. Sana po pagpalain tayo ng may kapal. Thank you.